Marami sa atin ang lumaki na pinapaniwala ang kailangan nating suyuin, ligawan o laging paligayahin ang mga babae para mahalin tayo. Pero sa likod ng mga matatamis na salita, may mga lalaki pa ring nawawala sa sarili. Nakakalimutan kung sino sila, nawawala ang respeto sa sarili at nauuwi sa pagiging alipin ng damdamin. Ngayon, pag-uusapan natin ang 9 na bagay na hindi mo dapat gawin bilang isang lalaki sa harap ng babae. Lalo na kung gusto mong panatilihin ang respeto, dignidad at kontrol sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagiging isang stoic, isang lalaking marunong kumalma kahit sa gitna ng emosyon, may paninindigan at hindi nagpapadala sa pressure ng lipunan o damdamin ng iba. Kung gusto mong maging isang lalaki na may prinsipyo na hindi nagpapakatanga sa pag-ibig at nananatiling matatag kahit anong mangyari, para sa iyo ang video na to. Una, huwag mong gawing sentro ng mundo ang babae. Kapag ginawa mong sentro ng buhay mo ang isang babae, mawawala ka sa sarili mo. Hindi ikaw ang mundo niya at hindi siya ang mundo mo. Sa Stoic philosophy, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa ibang tao kundi sa kontrol sa sarili. Ang problema ng maraming lalaki kapag in love, nakakalimutan na ang sariling goals, prinsipyo at mga kaibigan. Nakakalimutang kumain, matulog at magdasal dahil lang sa isang scene sa chat. Hindi masamang magmahal, pero huwag mong ialay ang buong pagkatao mo. Tandaan, kung mahal ka niya, mamahalin ka sa kung sino ka, hindi sa kung gaano ka ka-obsessed sa kanya. Pangalawa, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Kung hindi ka pinapansin, hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-effort pa. Kung wala siyang interest, huwag mong pilitin. Ang stoic na lalaki ay alam kung kailan titigil at kailan lalayo. Ang respeto hindi kinukulit, kundi kusang ibinibigay. Kapag pinipilit mong makuha ang atensyon ng babaeng hindi interesado, nawawala ang dignidad mo. Para kang nagtutulak ng pinto na gusto sanang isara ng may-ari. Sa halip, ituon mo ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Sarili mong pag-unlad, mindset at direksyon sa buhay. Ang hindi para sa'yo, kahit anong effort mo, hindi magiging iyo. Pero ang para sa'yo, kahit wala kang pilit, lalapit yan sa tamang panahon. Pangatlo, huwag mong isuko ang paninindigan mo. Maraming lalaki ang biglang nagiging iba kapag may gusto silang babae. Yung tipong hindi na sila totoo sa sarili nila, parang sinasabi, basta mahal mo ako, papayag akong baguhin mo ako. Maling mindset. Ang stoic na lalaki ay may paninindigan. Hindi siya basta-basta sumusunod sa kung anong gusto ng iba. Hindi siya nagpapadala sa emosyon o pressure. Kung hindi mo kayang panindigan ang sarili mong prinsipyo, paano mo pa mapapanindigan ang ibang tao? Maging matatag sa kung sino ka. Irespeto mo ang sarili mo at hindi mo kailangang magbago para lang mapansin o mahalin ka. Pang-apat, huwag kang maging emosyonal na alipin. May mga lalaking kahit isang text lang ng hi mula sa babae parang lumulundag na sa tuwa. Kapag seen, parang guguho ang mundo. Ito ang sinasabi ng Stoicism. Emotions are natural, but they must be mastered. Ang tunay na lalaki ay hindi kontrolado ng emosyon niya. Alam niyang minsan ay masakit, minsan ay masaya, pero hindi siya sumusuko sa nararamdaman. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat umiyak o masaktan. Ibig sabihin lang, kahit masaktan ka, kalmado ka pa rin, marunong ka pa rin mag-isip at hindi mo sinisira ang sarili mo dahil lang sa babae. Panglima, huwag mong kalimutan ang sarili mong layunin. Ang isang lalaking may direksyon sa buhay ay attractive. Hindi dahil sa pera o itsura, kundi dahil may vision siya. Huwag mong hayaang mabura ang mga pangarap mo dahil lang gusto mong paligayahin ang isang babae. Magtrabaho ka sa goals mo, gumising ka ng maaga, magbasa ka ng libro, mag-ambag ka sa mundo. Dahil sa bandang dulo, ang lalaking may layunin, hindi lang para sa babae kundi para sa pamilya, bayan at sarili, yan ang lalaking tunay na karapat-dapat. Pang-anim, huwag mong ipamigay ang buong puso mo sa hindi tapat. Bago ka magmahal ng iba, siguraduhin mong mahal mo muna ang sarili mo. Kung binigay mo na lahat, oras, pera, effort, sa taong hindi naman seryoso, huwag mong sisihin ang babae. Kasalanan mong ikaw mismo ang hindi nagtira para sa sarili. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapakain sa ilusyon. Marunong siyang umalis kapag hindi na siya nirerespeto. Kung hindi ka pinapahalagahan, layuan mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon ng hindi tapat. Pang-pito, huwag kang matakot maging mag-isa. Ang takot sa pag-isa ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang napupunta sa maling relasyon.
Pero sa Stoicism, ang pag-iisa ay pagkakataon para lumalim, tumatag at mas makilala ang sarili. Hindi mo kailangang laging may kasama para maging buo ka. Minsan, ang pag-iisa ang susi sa paglago mo bilang tunay na lalaki. Gamitin ang oras na mag-isa para bumuo ng disiplina, matutong magdasal at ayusin ang direksyon mo sa buhay. Pangwalo, huwag mong kalimutan ang respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi. Pinagpapakita ito sa sarili. Kung gusto mong irespeto ka ng babae, unahin mong irespeto ang sarili mo. Huwag kang pumayag sa kung ano lang ang tira. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga hindi sigurado sa'yo. At higit sa lahat, huwag mong gamitin ang pagiging lalaki para manakit o mambabae. Ang stoic na lalaki ay maprinsipyo pero hindi mapagmataas. Tahimik pero matatag. May respeto sa babae pero hindi nagpapagamit. Sa bawat desisyong gagawin mo sa babae, sa pamilya, sa buhay ay manalangin ka. Dahil sa dulo, ang tunay na lalaking stoic ay hindi lang matatag sa sarili, kundi nakaangkla ang lakas sa isang mas mataas na layunin. Hindi perpekto, hindi macho, hindi alpha, kundi isang lalaking marunong magtimpi, magpatawad, magdesisyon at magmahal ng may paninindigan